pag sinabi nyo na ayaw nyo ng anti-dynasty bill, does that mean, kung kunwari si Tito Soto, hindi na pwedeng tumakbo si Vico? Why are you depriving the Pasigueños to have a Vico Soto in their city? Diba? The same thing with the Dutertes. Why are you depriving Davao City from having Mayor Baste? Diba? Anti-dynasty will not solve it. Do you know how puppetry works? Yung sumikat na driver niya, patakbuhin niya para lang magkamal ng power of funds. Correct! Ganito, kunwari si Mami, pinatakbo niya yung anak niya sa dynasty, di ba? Anong difference nun kung kunwari si Mami, ang pinaktakbo niya yung very very trusted niya na secretary? So ibig sabihin, ito si secretary tumakbo, pero ang susundin niyan, si Mami pa rin. So, na-prevent mo ba yung dynasty issues dyan? Anti-dynasty law is one of those laws na sounds good for publicity, pero kapag sinuri mo, talagang makikita mo na for show lang yan, kaya soundbite. Yes. Diyan magaling ang mga kakampiks attacking an issue on a very surface level with band-aid types of legislations. Instead of anti-dynasty, I think the push should be more on transparency and accountability, regardless if they come from a political family or not. Agree. And I think we should level up. We should really work on building a merit-based performance. Ganun. Ano ba kung magkapatid sila? Kung napakagaling nila. Ba't may i-deprive yung sambayan ng Pilipino dun sa mag-amang mahusay mamuno? Diba? Anti-political dynasty, mapapabuti po ba ang Pilipinas noon, Miss Joey? And ang posible po bang mapatanggal yan mga party list? Wala pang puwang mga NPA? I have a very different view pagdating sa political dynasty. Kasi ang problema kasi dyan, they say that political dynasty is per se wrong. I don't think political dynasty is the problem of our country per se. I don't think yun yung problem. Correct, kasi kung kunwari, how are you going to define a dynasty? Kapag kunwari, tatay, politiko, yung anak, politiko. So ngayon, pagka meron kang anti-dynasty bill, what do you really want to prevent? Ayaw mong tumakbo yung anak mo? Ganon? Kasi I'm going to have a lot of problem with that. Kasi our constitution also provides for equal protection. So ngayon, ibig niyo bang sabihin, kapag ikaw ay may tatay na politiko, wala ka ng karapatan tumakbo bilang politiko? Malabo siya. Tapos ngayon, parang bakit mo i-deprive yung mga tao dun sa option na iboto yung isang individual na merong relative? 'Di ba? I think the problem is not about the dynasty. I think the problem is about regulation. Okay? Ganito dapat. Kasi ang kinakatakot naman natin dyan is yung naunang politiko might be using the resources na na-acquire niya bilang sabihin na natin mayor. Ang kinakatakot natin dyan kasi si mayor, puta, nagkamal na ng sangkaterbang nagkamal na ng sangkaterbang yaman. Pagkatapos, yung anak niya tatakbong mayor. Di syempre, advantage yun yung anak ni mayor. Anak diba? So ngayon, I think the problem is really more on regulation. Na parang kung kunwari, yung tatay mo, incumbent, how are you going to put up a China wall na yung anak, pagtatakbo siya na mayor, susunod dun sa tatay, ay hindi siya magkakaroon ng due advantage. That is something that should be sorted out. Not because of the relationship per se. Kasi sa tao lang, pagbabawalan mo na yung anak na tumakbo, kahit naman anak yun ng politiko, may karapatan pa rin yun. Hindi naman, pag sinabi mo anak ng politiko, hindi naman nababawasan yung karapatan niya. Kasi nga, sa mata ng batas, pantay-pantay tayong lahat. 'Di ba? However, kailangan fair yung magiging election. So ngayon, kapag kunwari, ikaw anak ka ng politiko, pagkatapos yung tatay mo, incumbent, siguro kailangan natin mag-create ng rules dyan on how to regulate yung mga ganong klaseng situation. Diba? So, dapat merong strict rules pagdating sa campaign funds. Dapat merong strict rule na pag ikaw tatay, tapos yung anak mo tatakbong politiko, there should be a clear separation of wealth. There should be a clear account on the financing of the campaign ng anak. Diba? Parang hindi niya magagamit yung hindi niya magagamit yung pwesto niya to the advantage of the anak. Yung mga ganon. So parang I think we are tackling the anti-dynasty bill incorrectly. Kasi parang pag sinabi nyo na ayaw nyo na anti-dynasty bill, does that mean kung kunwari si Tito Soto hindi na pwedeng tumakbo si Vico? Why are you depriving the Pasigueños to have a Vico Soto in their city? 'Di ba? The same thing with the Dutertes. Why are you depriving Davao City from having Mayor Baste? 'Di ba?
So hindi ko gets yung parang I think we are approaching the problem incorrectly. Hindi dapat ganyan. Hindi ganun yung approach. If you do not, kasi kaya lang naman tayo nababad trip sa mga dynasty kasi nga ang nangyayari pag si Mami ang mayor, tatakbong mayor si anak, syempre si Mami, anak niya yan eh. 'Di ba? So syempre pag sinuportahan niya ni Mami, siya ang incumbent, o edi ang mga resources ng munisipyo nagagamit para kay son, 'di ba? Yun yung bad trip. So if yun yung bad trip doon, yun yung nakakainis doon, paano natin i-address yan? So perhaps pagka ganon, kung kunwari, dapat bigyan mo ng same opportunity yung ibang mga kandidato. O meron kang undue advantage, nanay mo mayor eh. O di dapat kung ano yung pwede niyang gawin, yun din yung pwedeng gawin ng ibang mga kandidato para pantay-pantay sila pagdating sa eleksyon. Ensure that there's going to be a proper debate for the three of them. Ensure that they are going to have equal spaces when it comes to campaign, yung mga ganon. So, hindi talaga ako agree dyan sa dynasty na yan. Anti-dynasty will not solve it. Do you know how puppetry works? Yung sumikat na driver niya, patakbuhin niya para lang magkamal ng power of funds. Correct! Sa totoo lang, di ba yung iba, parang ang ginagawa nga nila, sige tumakbo ka. Pero ang may hawak pa rin, ibang klaseng tao. Ganito, kunwari si Mami, pinatakbo niya yung anak niya. So kamag-anak, sa dynasty, 'di ba? Anong difference nun kung kunwari si Mami, ang pinaktakbo niya, yung very very trusted niya na secretary. So ibig sabihin, ito si secretary tumakbo, pero ang susundin niyan, si Mami pa rin. Di ba dynasty pa rin yun? Di ba? Dynasty pa rin yun kasi ang susundin ng secretary niya, yung utos lang rin ng boss niya. So, na-prevent mo ba yung dynasty issues dyan? Tuloy lang rin yung dynastic rule ng ni Mami niyan. Kasi tao pa rin naman niya yung pinatakbo niya. Talaga, parang I think masyadong problematic talaga yung approach ng ibang mga politiko dyan pagdating sa mga anti-dynasty at anti-dynasty canambular. Parang, usually dahil sasalita niya sila Rize. Sasalita niya yung mga bitter. Push for transparency sa mga processes and paperworks. Regardless sino nakaupo, magkamag-anak man o hindi. Basta solid ang process at verifiable. It solves some corruption point. Agree. Anti-dynasty law is one of those laws na sounds good for publicity, pero kapag sinuri mo, talagang makikita mo na for show lang yan, kaya soundbite. Yes. Ang fearless forecast ko nga dyan, never yan mapapasa. Not because walang makukuhang support, but because it's going to violate a lot of fundamental constitutional rights. And on that ground, hindi na siya papasa. Ang dati, yung pagka-addict nila Ma'am Shi at BBM ay depensahan niya dahil ganun daw ang New Yorker pa. Nakinabang kaya si Prof. Carlos, tanong lang Prof. Di ba naka-receive nga raw siya ng generous allowance? Diyan magaling ang mga kakampiks attacking an issue on a very surface level with band-aid types of legislations. Ayun. Death penalty for plunder siguro, wasak yung dynasty na yan. Hindi, wala naman. Wala silang anti-dynasty law. Kasi ang ginawa ng yung kanilang mga politician must meet certain, it's merit-based. Kailangan meron kang certain professional and educational qualification. Singapore does not ban the practice outright. There is no specific explicit ban prohibiting a family member from running for office if a close relative has previously held a position. Walang ganun daw sa Sabi naman dito, walang anti-dynasty. So not true, Ray. Instead of anti-dynasty, I think the push should be more on transparency and accountability regardless if they come from a political family or not. Agree, yan din yung sinabi ng isang nagko-comment. And I think we should level up. We should really work on building a merit-based performance. Ganun. Ano ba kung magkapatid sila kung napakagaling nila? 'Di ba? Ano kung mag-ama sila kung napakagaling nila parehas? Ba't may i-deprive yung sambayan ng Pilipino dun sa mag-amang mahusay mamuno? 'Di ba? Madam tanong, masaya ka ba sa dynastiya ng Robes sa SJDM? Lahat ng pangalan nila kalat dito sa San Jose. No. Hindi. I think they should be replaced. Dapat iba na, sa totoo lang.
And San Jose del Monte is starting to be very, very expensive sa totoo lang Si Rida, walang ginawa kundi maningil ng maningil I mean, yung ang dami-daming fees, ang dami, raise ng mga kung ano-ano mga local taxes. Miss Joey, pwede kaya yung abor, anyone but Hontiveros Risa. Pwede. 'Di ba? Pwede. Miss Joey, sana ang gagawin ni Sara sa susunod, if maging president na siya, gawin nila ang strategy nila sa Davao. Dapat walang makasingit na kalaban. Susunod si Pulong at Baste pag run sa president. Ay, mga ganitong bagay kasi parang, alam mo yun, we just deal with it as it comes. Ang importante, magtrabaho si Baste ng maayos para sa Davaoenyo, magtrabaho si Pulong para sa mga constituents niya, magtrabaho si Inday para sa mga tao na umaasa sa Office of the Vice President. Miss Joey, si General Browner nag-comment na pag nagkaroon ng change ng government, China ang mag-benefit. Bakit China mag-benefit? Tanga ba siya? Unang-una, it's not for him to say. 'Di ba? It's not for him to say. Isa lang hinihiling ko sa susunod na admin na mag-focus sila sa health at education dahil bagsak tayo sa dalawang aspeto niyan. Miss Joey, walang anti-dynasty sa Singapore. Focus sila sa corruption law doon at saka yung qualification ng tatakbo. Dapat graduate ka talaga ng Ivy League. Yeah, kasi because the competition is really, really stiff. So, kailangan talaga na maganda yung educational background. Ganon. Yung kahit ganyan sa China mahirap pumasok sa party. There is only one party in China, the Communist Party of China, 'di ba? And you have to really render service before ka ma-admit, before ka maging party member. Ganon. Merit-based. Kaya nga masasagot yung mga problema niyan sa mga anti-dynasty, yung mga si Junior tumatakbo, ganyan mga ganon. Ma-address yan through transparency, through meritocracy. Ganon. I don't see any problem sa magkapatid na nagsisilbi sa bayan if both of them are competent. 'Di ba? Kung magkapatid yan, pareha silang magaling, pareha silang mahusay. O bakit hindi? Ayun, Miss Joey, ano kaya ang solusyon na maging more transparent sa mga tawang galaw allocated budget from national to local? Sa uri ng system na meron tayo ngayon, it's gonna be very, very difficult. But sa ngayon, you need to have a very, very hardworking president in order to prevent yung mga nakawan sa kaban ng bayan. Kasi si PRRD, di ba, nag-check siya nagtatrabaho siya Kaya nga, di ba, ang daming mga insertions niya na hindi niya in-approve. Pero ngayon, iba na yung usapan. Sa culture din natin sa politics, kailangan baguhin. Correct. Agree. Sa totoo lang. Kasi yung mga Pilipino din, mahilig rin mangurap 'di ba? Kaya gustong-gusto ko si Inday, sa totoo lang. Kaya gustong-gusto ko si Inday kasi si Inday, marami nga nabubisit kay Inday Kasi syempre yung iba, parang may mga kwento nga daw dyan tungkol kay Inday na tutulungan si Inday, ganyan-ganyan. Pagkatapos, they would expect something in return. Pero si Inday, ang gusto niya, kailangan dadaan ka pa rin sa proseso just like any other. So, hindi porket tinulungan mo ako, hindi ibig sabihin nun, bibigyan kita ng pabor. So, sobrang merit-based talaga si Inday. Sobrang siyang merit-based. Inday is not materialistic, she is compliant. Totoo. So, what work is to make it merit-based to end anti-dynasty? SG did it with a different name but same result. No, it's not different name. It's totally different system. Magbigay ka nga ng meritocracy, ng standard. So for example, wag mo i-allow na hindi nakapag-aral magkakaroon ng government position even if it is an elected position. Ganun. It has to be merit-based. Mag-require ka ng experience, mag-require ka ng mga ano ba yung merit base? Ibig sabihin kailangan meron ka munang napatunayan, meron ka munang achievement sa iyong past life before ka pumasok sa public life. So hindi mo pwedeng sabihin na meron kasi yung Singapore, iba lang yung name. No, it's not just about nomenclature. It is not just about anti-dynasty different name. No. It's a system. Corruption talaga sa mga taong walang values. Kaya si VP Inday, basic education curriculum, really values and cultural based ang curriculum holistic. Totoo. Nagulat ako na merit-based pala ang gusto ni Inday. I heard that she's a hard worker sa DepEd noon. Oo. Very, very, very merit-based talaga si Inday.
Pag deserve mo, deserve mo. Actually, ganun din naman si PRRD eh. May nakausap nga ako, kaibigan kong yung abogado ko sa mga kaso ko. Sabi ng abogado ko, alam mo Joey, sa totoo lang, ang kasalanan ni Digong, nagbigay lang siya na nagbigay ng mga pwesto sa Supreme Court, pero hindi niya in-ensure yung loyalty sa kanya. Basta nakita niya, pasok sa banga yung credentials, okay sa kanya yun. Ayun. Okay, what happened? Diba? Tingnan mo, hindi nga pinrotektahan ng Supreme Court si PRRD eh. Halos yung Supreme Court, majority of that is PRRD appointee. Sa military, yung mga na-promote dyan, yung mga naging generals dyan, many of them, umangat-angat rin sa rango because of PRRD. O pero nung nakuha na nila mga pwesto nila, diba? But PRRD said, hindi nyo kailangan maging loyal sa akin, kailangan nyo maging loyal sa bansa. Pero yun nga no, ganong klaseng leader si PRRD. Hindi niya sinisingil yun. Hindi pumasok yung power dun sa utak niya na para, may utang na loob kayo sa akin kasi ako nag-promote sa inyo. Ang problem, nandun sa mga pinromote. Kasi, like for example, the MIU, diba? Na hindi man lang wala man lang kare-reaksyon na nagsalita si Senator Amy about Bongbong Marcos na adik.